Pangatlo, itong verse 28 hanggang verse 30, ang paanyayang nagbibigay kapahingahan. Pakiulit po. Ang sabi dito ganito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. May dalawa tayo nakita dito sa verse 28 hanggang 30. Una, lumapit kayo sa akin. Yung paanyaya ng Panginoon na lumapit kayo sa akin, bukas ito sa lahat ng nakakaranas ng pagod, bukas ito sa nahihirapan, sa nabibigatan, sa taong paulit-ulit na nagkakasala. Maging sa mga alalahanin, mabibigat na dalahin sa buhay. Ang sabi po ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang pamatok po na tinutukoy dito ay kasunduan o pagsama. Kasi tingnan po ninyo, ang taong kumikilala sa Diyos at hindi kumikilala sa Diyos, parehong may problema eh. Parehong nagkakasakit. Parehong may mga iba't ibang problema at sitwasyon na kabigatan sa buhay. Ang pagkakaiba nga lang, kapag ang Diyos ay nasa atin, ano man ang problema ang ating dadalhin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pamatok yung kasunduan. Kasi pagkasama natin ng Panginoon, hindi kanya pababayaan. Napakalaking kasinungalingan na sinasabi ng Diyos na akin ililigtas ang tapat sa akin. Napakalaking kasinungalingan na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa taong may pananalig sa Kanya. Napakalaking kasinungalingan na sinasabing walang naglingkod na pinabayaan ng Diyos kung hindi niya ito gagawin. Sinungaling ang Diyos kapag di niya ginawa yan. Ang sabi nga po sa Hebrew chapter 11 hindi sinungaling ang Diyos. Kaya kung mayroon tayong relasyon sa Diyos at nagpapatuloy ang ugnayan natin sa Diyos, hindi na tayo nag-iisa. Ang tawag nga dyan ni Brother Mike, 1 plus 1 equals 3. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Sa bawat problema na dadalhin, sa bawat pagsubok na mararanasan, maging sakit at karamdaman, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, walang naglingkod na kanyang pinabayaan. Yun yung makikita natin dito sa verse 28 hanggang 30, lumapit kayo. Pangalawa, yung matuto kayo sa akin. Ano yung ibig sabihin nito na matuto kayo sa akin? Siya po ay maamo at may mababang loob. Dito natin makikita yung tunay na kapahingahan. Ang tunay po na pahinga, wala sa mall, wala sa beach, wala sa kung saan-saan tayo pumupunta. At yung masasarap na kinakain natin. Ang kapahingahan wala po sa oras.
Kahit anong oras ang piliin mo, wala dyan ang kapahingahan. Wala din sa lugar. Wala din sa araw ang kapahingahan. Kahit anong araw ang piliin mo, pwedeng magbago ang panahon at sitwasyon. Ang tunay na kapahingahan nasa Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi dito ng Panginoon, bukod sa pasanin ninyo ang aking pamato o lumapit kayo sa akin, sinasabi niya dito ay matuto kayo sa akin.